full implementation ng Lifeline Rate Program ng pamahalaan sinimulan na. Alamin natin ang detalye ng programang yan mula kay Ms. Luningning Ning Baltazar, Direktor ng Electric Power Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang tanghali po, Director Ning, at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Ms. Nina, and kay Yusek March, and Happy New Year po sa ating lahat. Yes, ma'am. Happy New Year po para po sa kaalaman ng ating mga kababayan at lalo na po ang mga miyembro ng 4Ps. Ano po ba itong Electricity Lifeline Program ng pamahalaan at ano po ang layunin nito? Ang Electricity Lifeline Rate Program ng pamahalaan ay itinakda ng batas simula pa noong 2001. So ito ay under the EPIRA Law, kung tayo ay familiar sa EPIRA Law, at pinalawig ng Republic Act 11552 na ipinasa noong 2021. So ang layunin ng Lifeline Rate ay magbigay ng assistance sa ating mga electricity consumers na kinikilala natin na nasa marginalized sector. Kasama na dito yung mga 4Ps at yung mga kababayan natin na wala sa 4Ps, ngunit ang kanilang income ay mababa sa itinakdang poverty threshold ng Philippine Statistics Authority sa bawat lugar. Ang Lifeline ay maaari magbenepisyo sa pamamagitan ng discount sa kanilang electricity bill. So sa buwan ng electricity bill, maaari silang maka-avail ng discount base sa inapprove ng Energy Regulatory Commission sa bawat distribution utility franchise area. Director Ning, ano po ang mga ginagawang paghahanda ng mga kinauukulang ahensya para sa full implementation ng programang ito? Yusek March, sir, thank you for the question. Ano po? Ang ating paghahanda po talaga, napaka-critical yung ating information, education, communication campaign. Napaka-extensive na po ng ginagawa nating information, education, communication campaign since last year. Nung naipasa natin ang implementing rules and regulation together with the Departments of Social Welfare and Development and the Energy Regulatory Commission. Ngayon po, late last year, we have the tinatawag nating caravan, Lifeline Caravan sa ating Visayas areas per municipality, kung saan aside from the information, education, communication campaign, nagkakaroon na rin ng on-the-spot registration ng ating distribution utility sa pakikipagtulungan po ng ERC, ng DSWD, at ng mga local government units. Ma'am, paano po ba ang computation ng discount sa electric bill ng programang ito? Ang isang halimbawa po natin sa pagkatay nandito sa Metro Manila, ang Meralco franchise area po. So, kung ang threshold po ng Meralco ay 100 kilowatt-hour, ibig sabihin ang isang marginalized end user po o kung siya ay nakarehistro na sa Lifeline program, maaari siyang maka-avail ng discount kung ang kanyang konsumo sa isang buwan ay hindi lalagpas sa 100 kilowatt-hour. So, mag-iiba-iba po ang discount. Sa Meralco franchise area po, meron po tayong tinatawag na iba-ibang level of discount. Kung sila ay nakakonsumo ng 20 kilowatt-hour, almost ma-avail nila yung 100% discount. They just need to pay yung tinatawag nating meter fee na 5 pesos. So less than around 10 pesos lang halos yung babayaran kasama yung ibang part ng bill, like yung taxes or subsidies. And kung nasa 80 to 100 naman po, yung pinaka-last na maximum natin, threshold, they can avail of 20% discount. Pero i-remind ko lang din po na ito po ay sa Meralco franchise area. Maaari pong mag-iba, like sa mga areas natin sa Visayas, meron pong mga franchise area na 25 kilowatt-hour lamang po yung kanilang threshold na ina-apply. At iba rin po yung discount. Maaring 50% lang yung discount. So mag-iiba-iba.
So ang example po natin sa Meralco franchise area, kung ang kanilang bill for the month ay 1,000 pesos at sila ay nakakonsumo for example ng 100 kilowatt hour, so mag-a-apply ang 20% discount na equivalent to 200 pesos. Director Ning, sa inyo pong tala, ilan po ba ang kabuuang bilang ng kwalipikadong kababayan natin para sa programang ito? Based po yung SecMarch sa ating listahan na galing sa DSWD, meron po tayong 4.2 million 4Ps na member ng 4Ps. Ano po? So ang ina-assume po natin kung ang bawat 4Ps na ito ay may electric service na nakapangalan sa kanila or gumagamit ng isang electric service sa kanilang tinitirahan, nasa 4.2 million po sana yung ating ine-expect na magre-register. Sa ngayon, ilan na po ba ang nakapagrehistro na miyembro po ng 4Ps? May deadline po ba sa pagpaparehistro? Ngayon, Miss Nina, nasa 191,399,000 ang latest na data natin base sa ERCU update na last December 15. Walang deadline sa registration. So, pwede silang magpa-register anytime. Pupunta lamang sa Distribution Utility Office. But ang sinasabi natin, ang full implementation, yung 191,399,000 na lifeline beneficiaries na naka-register, starting the January bill, sila lamang po yung makaka-avail ng discount na pwedeng i-apply dun sa kanilang electricity bill for the month as long as pasok sila sa threshold na in-approve ng Energy Regulatory Commission. Director Ning, ano po ang requirements para makapag-avail nitong Electricity Lifeline Program ng pamahalaan and saan maaaring magparehistro ang qualified individuals? SecMarch, napakadali lamang po na requirement. Kung tayo po, ang consumer po natin ay nakalista sa 4Ps, we understand, inihishon sila ng 4Ps ID. So yung 4Ps ID lang po, and then yung electricity bill na nakapangalan sa kanila, or kung hindi naman po, pwedeng dali nila yung electricity bill kung saan sila nakikitira man sila or nangungupahan, at isang certification na nagpapatunay, maaring barangay certification, na sila ang nakatira sa address na naka-indicate doon sa electric bill. So sa case naman po ng mga non-4Ps, kailangan din po ng Social Welfare Development Office certification na ang kanilang income ay mababa sa poverty threshold. Alright. So, yun po yung ating mga requirements. Okay. That's valid ID. Thank you. Okay. Ma'am, tama po ba? Out of 4.2 million that you mentioned earlier na kasama dapat sa Lifeline program na ito, 191,000 lang po ang rehistrado? Tama po. So, as of December 15. Napakaliit po nito kumpara po sa total number. Paano po? Ano po ang plano ninyo para naman po mapataas po ito? At ano ang dahilan? Bakit napakaliit po ng nagparehistro? Okay. Unahin ko po yung dahilan, bakit napakaliit ng nagparehistro. Base po sa ating pakikipag-ugnayan ng ating mga kasamahan sa Department of Energy, ERC at DSWD during the caravan. Ang isa pong reason, yung mga 4Ps po, kung saan sila nakatira, wala silang individual meters. So medyo mahirap pong i-rehistro. Yung iba po naman, naliliitan sila dun sa threshold. So for example, may mga areas sa Visayas na sinasabi ko, nasa 25 kilowatt hour lang yung threshold. And normally, maaring lumalagpas doon ang kanilang konsumo, so they decided not to register. But still, we encourage na mag-register pa rin sila since na pag-aaralan din po naman natin yung aspeto na yan kung ano talaga yung nararapat na threshold. At ang isa pa po, yung ibang 4Ps natin, medyo malayo po, medyo dispersed sila, nasa iba-ibang lugar sila, medyo mahirap silang maabot at hindi sila aware na may ganitong programa.
Ngunit yun nga, patuloy po natin na gagawin yung ating Lifeline Caravan, yung ating Information Education Communication Campaign para mas marami pong ma-aware at sa pakikipagtulungan ng distribution utility, kung maaari po silang mag-conduct ng on-the-spot registration during the Lifeline Caravan, ito po ay ine-encourage natin sa ating mga distribution utility. Sa part naman po ng Department of Energy, ngayon po ay naghahanap kami ng tutulong sa aming pag-aaral, kung paano mapagbubuti yung implementasyon nito, sapagkat ang threshold po ay kailangan aprubahan ng ERC at determine niya yung possible na impact din doon sa mga subsidizing customers. So kailangan po holistic yung approach ng ating pag-aaral at kung paano talaga yung more effective way na ma-implement natin siya at maka-register yung ating mga lifetime beneficiaries. So yung mga issues ng may isang meter lang, so paano ba natin gagawin na maka-avail yung isang, kunyari nasa isang housing unit na ilan pala yung families of 4 doon na nakatira pero gumagamit lang naman ng isang metro, titingnan po natin kung paano natin ma-address itong mga issues na to. Director Ning, one-time registration lang po ba ito? At ano po bang implikasyon kapag nag-register pero hindi kayo nag-avail ng discount po? Unahin ko po yung implikasyon. Pag nag-register po sila, automatic ang discount, USEC March, as long as nasa threshold yung kanilang consumption. So when they receive the bill, for example, this January, kung 100 kilowatt-hour ang threshold, as long as lower than the threshold yung consumption nila, automatic mare-reflect yung kanilang yung discount sa kanilang electricity bill. So, yung isa nga po ng tanong, ano po ang implikasyon po kapag hindi po na-avail ang discount? Kasi yun, which answers na po from what you said po kasi po, so ma'am, to clarify, every time po na mag-a-avail ako ng discount, kailangan mag-register? Yung registration, USEC. Hindi naman po. Meron po tayong one-time registration, pero dapat renewable po ito. So sa case po ng non-4Ps, every 3 years po i-check ito. Yung certification, i-renew niyo po yung registration for the same service meter. Pero sa 4Ps po, every time na mag-a-update si DSWD, kung na-delist po ang consumer, ang beneficiary dun sa 4Ps list, automatic po na mawawala po sa kanya yung benefit. Pero pwede po siyang mag-reapply using the non-4Ps scheme kung saan kailangan niya ng Social Welfare Development Office certification. So, hindi po every time na siya ay mag-avail ng discount, magre-register siya. Pwedeng annually lang po base sa submission ng DSWD ng list ng 4Ps. Alright, ma'am, dun sa sinabi niyo po kanina na maraming gumagamit na iba't ibang pamilya sa iisang metro, ano po ang balak niyo ditong gawin at para maiwasan po yung ganito dahil matagal na pong problema ito yung nagtatap lang sila or wala naman talaga silang sariling metro. At delikado rin po ito, hindi po ba? Tama po. Kailangan po natin makipag-ugnayan sa distribution utility, dahil may mga requirements po kung paano magkakaroon ng separate connection ng bawat pamilya. So, hindi ko po masabi kung ano yung mga scheme na pwede nating gawin, kasi may mga consideration po na dapat tingnan natin kung kaya nilang i-submit yung requirements for one service meter since yung isang bahay po, dapat isa lang yung kanyang service meter. So, halimbawa po, nangungupahan sila na may iba-ibang isang kwarto, hati-hati lang na kwarto, may mga sub-meter kasi yan . So, pwedeng tignan natin, possible mag-adjust tayo doon sa ating implementing rules or magkaroon ng other mechanism para magkaroon ng separate na metering sila
na pwedeng applyan natin ng discount. Okay, Or batay pwedeng po, iparegister rin po yung mga sub-meter. So, tignan po natin kung paano gagawin natin yan. ayan po, sana po maayos po yung bagay na yan. Dito naman po tayo doon sa batas na ito. Gaano po katagal ipapatupad ang programang ito at kung may sapat po bang pondo para rito? Ang pagpapatupad po dito until 2051, ito po ang nakasaad sa RA 11552. So, 30 years extension po. Kung sa sapat na pondo, Miss Nina, nais ko lang ipaliwanag na ang pinanggagalingan ng subsidy ay tayong mga non-lifeline customers. So far, sa ating 191,399,000, napakaliit nito. Magmula nung nag-full implement ang Lifeline Rate Program, kung hindi ako nagkakamali sa datos, before the RA 11552, ang sinacharge sa atin is maximum of 10 centavos per kilowatt hour or less. So maximum Pero nung nag-umpisa yung Lifeline Rate Program for example, sa Meralco franchise area, nung nag-start silang mag-release ng mga non-qualified, bumaba yung ating subsidy to 6 centavos. And with the current registration, I think magiging napakaliit talaga ng subsidy na kakailanganin dito. So, maaring yung level na approved ni ERC ay sobra-sobra pa at sapat para dito sa 191,399,000 na lifeliners. Ma'am, mensahe o paalala na lang po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga gusto pang mag-avail nitong programang ito. Salamat po, Yusuf March and Miss Nina. Ang mensahe ko po, maaari na pa rin po tayong magparehistro. So, kung kayo ay lifeliner, 4 fees and possible na non-4 fees, mababa ang inyong income sa poverty threshold, ine-encourage pa rin po namin kayong magparehistro sa ating Lifeline Rate Program. So kung meron po kayong limitasyon sa pagpaparehistro, maaari po kayong makipagtalastasan sa aming opisina sa pamamagitan ng aming Facebook page or sa opisina ng ERC, DSWD, or ng inyong distribution utility. Sa ating normally mga Facebook page or social media account ang ginagamit natin, maaari po kayong magtanong at sa ating mga kababayan, abangan nyo lang po yung mga karaban na ating gagawin para sa Lifeline IEC at registration. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at mga impormasyon, Director Luningning Ning Baltazar ng DOE, Electric Power Industry Management Bureau. Happy New Year, ma'am.